Ngayon ay Disyembre 8, 2020, araw o gabi ng Martes. At tayo po ngayon ay nasa isang recorded message para po hatidan kayo ng pinakahuling update. 3 puntos lamang po ang akin nais na ipaabot. Una, nung nakaraang Sunday Super Special, tila naligaw ako sa dami ng mga zero na dapat isama doon sa ating komputasyon kung magkano ang kakailanganin ni Prinsipe para mabuo ang kanyang pangakong 1 million per eligible individual na kanya pong ipagkakaloob sa atin. Napakahalaga po na inyo pong abangan ito pong ating computation. Maraming salamat nga po pala kay Mr. Jose Yulo Sr. at kay Professor Saavedra sa pag-alalay sa akin noong nakaraang live natin dahil nga po nawala ang aking mathematics dun sa pagkukompute. At bukod dun sa computation na yan, ay meron pong pangalawang punto na nais ko pong ipaabot sa inyo. Ito po may kinalaman dun sa pagtabas. May higit 50% o at least 50% ng mga asset ng mga piling bangko na ayon sa aking kaibigan, panyero, na si Frisco, na taga Frisco, sinamantala daw po ng mga bangko ang pagsasaayos ng kanilang mga records, audited records ngayong araw, bagaman holiday, para maisaayos na lahat dahil nga binabawi na o nagising na. At anytime pwede nang magpresenta ang representative ni Old Man para kunin ang kanyang asset na nakalagak sa mga piling bangko na ngayon naman ay naghahanda na. Pangatlo, ang ating pong pangatlong punto ay may kinalaman po doon sa 1944 Philippine Victory Notes, Osmeña Series. Kung meron po sa inyo ang nag-iingat niyan, ipagbigay alam lamang po sa akin. Mamaya itatala ko, ipakikita ko ang phone number ko na maaari po ninyong tawagan. Ang lahat nun yan ay isa sa inyo makalipas po ang isang maiksing break. Para po dun sa mga bago pa lang nakakasubaybay, ako si Ka Anton Israel, ang inyong tagapaghatid balita at opinyon sa mga isyong may kabuluhan sa pang-araw-araw nating galaw. Mangyari't mag-subscribe at manatiling nakasubscribe para po sa mga karagdagang updates tulad nito. Okay. Ngayon ipipresenta ko po sa inyo ang ating munting kalkulasyon na binigyan po ako ng idea ni na Mr. Jose Yulo Sr. at Professor Saavedra. Simulan po natin. Sabi ni Prinsipe, ang kanyang kaloob, bawat individual, eligible, yung mga qualified na individuals. Although hindi pa masyadong malinaw kung may above 18, may asawa, wala. Lahat yun ay subject pa sa kanilang final announcement. So, granting na bawat Pilipino ay merong 1 milyon. So, isang unit, 1 person, equivalent to 1 million. Now, para patulungan tayo sa ating computation maging madali, ganito po ang ating susundin. From 1 to 999, ang value, ang unit of measure natin ay nasa million. Halimbawa, dito sa Woten 666 individuals ang pagkakaluban ng 1 milyon. Di automatically 666 million. No? From 1 to 999, nasa million. Pero umabot tayo ng 1,000. Million pa ba? Hindi na. Kapag grouping ay nasa 1,000 na, ang unit of measure natin ay nasa billion. Billion. Okay? Kung 100,000 tayo, pagkano yun? Nasa 100 billion. 225,000 tayo, 225 billion. 499
billion hanggang 999,999 ay nasa billion po ang unit. Okay? So, 999,000 at nakatao sa 1,999 billion. Now, kung 1,000,000 katao, madali lang yan. Sa isang bayan na maraming populasyon, siguro nasa 1,000,000 o sa isang syudad, ang 1,000,000 na katao na may tigi 1,000,000 ay 1,000,000,000,000. So, sa bawat grouping na milyon, ang unit of measure natin ay trilyon. At dyan na ngayon nakikita. Dyan na natin masusukat. Dyan na magbibigay sa atin ng pagsasalarawan kung gaano kabigat ang nasa balikat ni Prinsipe. Kung merong qualified beneficiary, ayon doon sa computation, walang daya, walang patching, walang palusot, yung mga 17.5 na edad, makapalusutin ng barangay coordinator. May nagparating sa akin ng concern na gano'n Tapos yung 500,000 ibibigay dun sa barangay coordinator. Palusutin lang yung mga bilang ng individual. Naku po. Wag naman. Palagay mo na. May 70 million. 75 million, palagay mo. Magkano yung Prinsipe? 75 trillion pesos. Wow. Di wow. Ngayong alam na natin, ikaw, ako, alam na natin kung magkano ang kakailanganin ni Prinsipe. Ito yung magbibigay sa atin ng isang larawan na ang kanyang kailangan ay 16.5 times more than the national budget. More than the national budget ang kanyang kailangan dahil ang national budget po ay nasa 4.5 lamang. 4.5 trillion ng national budget. Pero kung 75 trillion naman ang kakailanganin niya, nangangahulugan na nasa himikit kumulang 16 times more. Diyan tayo mag-iisip. Diyan natin mag-iisipan, doable ba? Achievable ba? Pagpalagay na natin theoretically, yung nakasaad dun sa mga dokumento sa World Bank na nakikita natin ang dami-daming zero at sa sobrang pagod na ng zero, nanliit na yung zero sa luli, infinitum na. Palagay na natin, nakalagay nga dyan. Palagay na natin, meron ka ng previous information na ang computation mo is this much percentage o over dun sa principal na yan, multiply, may formula ka na, paano mo kukumputin yung kikitain sa bawat taon and then yung compounded interest, etc., etc., etc. Binigay na sa'yo. The moment na inilabas yan, the moment na inutang sa'yo, nilatag sa lamesa mo, ito po ang computation natin, itong formula natin, ito susundin natin at magbibigay na sa iyo ng expectation, projection kung magkano ang kikitain. Hindi po nangangahulugan na yan ay masusunod by the rule. Yung prinsipyo, yung principle, yung napagkasunduan ay maaring malihis, magkaroon ng pagbabago, maaring may tawad, maraming may adjustment, etc. kaysa dun sa aktual. Kung wala tayong impormasyon dun sa aktual at nakabatay lamang tayo dun sa nakalagay dun sa kontrata o sa usapin o dun sa mga dokumentong nakakarating sa atin, nagsisirculate, maiengganyo nga tayo na baka malaki. Maiengganyo nga tayo na sobra-sobra pa ang makukolekta kaysa dun sa 75 trillion na ipagkakaloob. Pero batay sa takbo ng ating budget na nasa 4.5 nga lang, hindi pa naaprubahan sa 5 trillion mark. Meron kayang ganyang kalaki
pera na nag-i-exist dito sa Pilipinas. At ang tanong, saan susungkitin ni Prinsipe? Ako hindi ko alam personal kung saan niya kukunin. Base sa theory, base dun sa principle, dodecalyon nga ang pinaniniwala ang perang makukubra. So dito, sa 75 trillion, at least makapagbibigay sa atin ng realistic picture. Ito bang 1 million per individual ay realistic? Achievable ba ito? Ngayong nasukat na natin ang tremendous amount na kakailanganin. Mapafacilitate kaya ng mga bangko dito sa Pilipinas ang ganyang kalaking pera? Baka yung DBP wala pang ganyang kalaking pera. At saan manggagaling yung pera? Definitely sa abroad. Dahil pautang nga sa mga bansa. Pagpalagay na rin natin na handa na ang pambayad. Nandiyan na sa Singapore po, nasa HSBC na. Nasa Standard Chartered na. Paano may papasok dito sa Pilipinas kung tatanggihan ng Central Bank? Isusuka ng Central Bank. Isusuka ng mga bankero. Kaya nga dyan pumapasok ngayon yung minsan sasabihin natin itong mga bangkerong ito mga walang hiya. Sarili lamang nilang sikmura ang kanilang inaatupag. Pagdating sa poverty alleviation, pagdating sa issue na ending poverty sa Pilipinas, hindi nila ma-address. Kung ito ngang solusyon ni Prinsipe ay existing, mano man yung magpapasok kahit kalahati na lang. O kahit 1/4 na lang, huwag na tayo umasa na tatanggap tayo ng 1 milyon bawat isa. Malaking bagay na po na may dudulot na amount na yan sa ekonomiya ng Pilipinas. Pero bakit kailangan pa tayong paghirapan pa? Bakit kailangan pa tayong pahirapan pa? Kaya ang reflection ko, nagkaroon ako ng reflection sa sarili na sa mga kababayan natin, lalo na nang marinig nila ito kay Prinsipe, ako nagpapadala sila sa akin ng mensahe. Yung iba tila iniaasa na nila doon sa pangako ni Prinsipe ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Wag po. Masasaktan lamang ho tayo dahil bagamat hindi ko alam ang tunay na tinatahak ni Prinsipe, hindi ko kami nag-uusap. Hindi ko rin po pinanghihimasukan. Hindi rin ako nagdadahas tanungin siya. Dahil ayoko rin pong mag-elicit ng information na hindi niya voluntarily binibigay sa akin. Pero alam ko nahihirapan siya. Dahil nga dyan sa mga Philippine Cabal. May listahan ako ng mga pangalan. Sinasabi ng aking kaibigan taga Frisco, yun daw sila ay bahagi na ng kabal. Kung inyo pong makikita yung pangalan, hindi ko po sinasabi, hindi ko binavouch again, hindi ko binavouch yung veracity ng impormasyon na yan. Hindi ko rin sinasabi na valid yun o accurate yun. Pero ayon lamang po doon sa prinisenta niya sa aking pangalan, pinadala niya sa aking mga pangalan, maiintakutan ka. Dahil bawat sektor, mga malalaking pangalan, kasama nila. Meron sa Senado, meron sa Kongreso, meron sa LGU, meron sa pulis, meron sa bangko, meron sa husgado. May tara yata yung mga yan. Kaya nga nung panahon ng aking kaibigang nung magkasama pa kami ni Jojo Aliar sa istasyon ni Ramon Jacinto, nakwento niya sa akin na nagtrabaho siya doon sa isang congressman bilang chief of staff. Sabi niya, Anton, nalula ako.
sa sobrang dami ng perang pinag-uusapan. Pero hindi ko masikmura. Nagsusuka ako. Nasusuka ako, sabi niya. Kaya yung mga matitinong tao, alam ko na. Kaya halimbawa ng isa kong rin kakilala, tumakbong kongresista, nanalo, pero hindi na siya bumalik. Ayun, madumi. At yan din, ang nakikita ko. Although ito ay akin lamang, malamang na baka hindi naman ito talagang aktual na hinaharap ni Prinsipe, pero nakikita kong mahirap. Mahirap ito. Gagawin niya. Sana magtagumpay ka, Prinsipe, dahil maraming umaasa. At sana kung yan ang iyong original plan, 1 million kada individual, kung hindi man kayaning maipasok yung pera na yan sa ganung kalaking at one instance or at a consistent and urgently executed ang pagpapasok dito, unti-unti na lang, di ba? Staggered mo na lang. At suggestion ko, as a matter of suggestion. Kung hindi naman yan ay may papasok ng daglian. Pero kahit siguro sa konting amount, magkano ba kung 50,000? Magkano kung 50,000? Kung ang 75 million tao, masisira na naman ako sa computation nito eh. Papasok pa rin yan sa 1 trillion, siguro sa 1 trillion. Pagpalagay mo ng ganon, malaking pera pa rin. No? Good luck, Mr. Prinsipe. At dun sa mga ating mga umaasa, huwag niyo pong ilagak ang inyong kinabukasan doon sa pangako ni Prinsipe dahil yan na. Pinakita ko na po sa inyo kung gaano po kabigat. Sa aking pagbabalik, yung punto numero 2. Punto numero 2, sabi ng aking kaibigang taga-Frisco, ang aking panyero, nagkukumahog ang mga bangko, ibang mga piling bangko, na ayusin ang kanilang mga asset dahil inaasahan nilang matabasan ng as much as 50%. Ang kinabukasan ng mga asset na yan na nasa pag-aari ni Apo ay hindi po nila mawari kung yan ay kung saan dadalhin. Nakahanda lamang po sila o inihahanda na nila kung magkano ang kanilang ibabalik kung sakaling bawiin ito ng totally o fully sa kanila. Kung magkano man ang kukunin, hindi pa ho nila yan masasabi sa ngayon. Basta pinahanda lang at yan ay magiging malaking dagok nga sa banking institution dito sa Pilipinas, maging ang nakalagak dyan sa Central Bank. Dahil lahat ng yan ay nasa disposisyon ng Apo. Kung yan man ay nakalink doon sa inaasahan ni Prinsipe, mabuti. Again, sinasabi ko, hindi ko alam ang aktual na kalakaran ni Prinsipe. Ito ay nasa ibang angulo naman ako ngayon, nasa ibang dimension naman ako ngayon. Tungkol naman yan doon sa kay Apo, old man, hindi ko sasabihin kung yan dahil si Marcos o ano, na nakabinbin at naka-antabay. Anytime na pwede niya nang kunin yung kanyang deposit dahil nagpakilala na. Pumitik na. Pumitik na, kumbaga. Kaya nagkakumahog sila dyan. Yung mga bangko ng mga incheck, yung bangko na yan. Kaya yung mga pera ng mga cocoa farmers, pera ng mga veterano, sana ma-recover at makinabang naman yung mga inyong napag-iwanan. Hindi yung napunta sa kamay lamang ng mga makapangyarihang bangko ng kanilang inakalang hindi na babawiin at hindi na magpapakita ang tunay na may-ari. Punto numero 3.
Maiksi lamang ho ito. Para po dun sa mga merong nag-iingat, para po dun sa mga nag-iingat ng 1944 series ng Philippine Victory Notes, ay please come forward. Ha? Dahil yung aking kaibigan ay nananawagan, pwedeng hindian. Ay panawagan lamang po ito. Alam niyo, marami na po akong ginawang panawagan dito para bigyan daan naman po yung ating mga kakilala, mga kaibigan. Sabi ko nga, ito parang platform na yung usapan sa Cubao, usapan sa Glorieta, usapan sa crossing, bagamat hindi po ako napabilang sa mga ano yan, sa ilan sa mga yan, nandito na po sa platform na ito. Kaya kung meron po kayong 1944 series ng Osmeña series ng Philippine Victory Notes, please come forward. 2 boxes lang daw po yan. At ang may foreign body, foreign institution ang nasa bansa at inahanap yan. At bakit po inahanap? Dahil yung Philippine Victory Notes, yan po ay naka-gold back up. Yung Philippine Victory Notes na yan, yan po ang ginamit na collateral ng ibang mga bansa. Pinautang din po sa mga bansa dahil yung Victory Notes na yan ay may backup na ginto. Kaya mahalaga pong pera yan. Mahalagang bill yan. Maging itong ang bagong lipunan, ABL, demonetized na, ay mahalagang bill po yan dahil yan lamang po ang mga naka-backup na ginto. So, kung kayo'y po'y tatawag, kung sa first time callers po na wala pa, hindi pa nakatala sa akin cellphone, mag-text lamang po muna at magbigay ho ng maiksing introduction kung sino kayo at ipahayag ninyo doon kung ano ang pakay ninyo ng inyong pagtawag bago ko po masasagot ang inyo pong tawag. Ano po? At nang sa ganun makilala ko muna ho kayo. Dahil alam nyo, may mga tumatawag dito sa akin, binubusyesan lang ako. May tumatawag nananakot pa. Kaya hindi ako basta-basta tumasagot ngayon sa telepono. And kadalasan din po nakamute siya. Kaya hindi sa mga kakilala ko, pasensya na po kung medyo natatagalan na hindi ko kayo nababalikan. Sige. So yan malaman po ngayong update na may bibigay ko ngayong Martes. Tayo po ay magla-live sa darating na Huwebes para sa regular broadcast ng WOTN. Para po dun sa mga bago pa lang nakakapanood, inuulit ko po, mangyari mag-subscribe at manatiling nakasubscribe para sa mga karagdagang updates tulad nito. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunood.